So, dahil meron po nag-message sa atin na gagawin natin ng video, itong addition, subtraction, multiplication, and long division of polynomials. Ayan, thank you, Claire. And po gagawin po natin yung isa. So now, ang gagawin po natin is addition of polynomials. So we have here example. Yung example natin, meron tayong 5x, ayan, plus 3y, plus 4x minus 4y plus z, plus negative 3x, plus 5y, plus 2z. So ngayon, i-rewrite natin siya without these parentheses. So let's rewrite it. Magiging 5x plus 3y. Ito, plus 4x. Ayan. Minus 4y plus z. Tapos ito, plus times negative is negative. So negative 3x pa rin. Okay, plus 5y plus 2z. So we have here, we already rewrite the function or the equation. Wala po yung parenthesis. So now, ang gagawin lang natin, as you can see, meron silang common. Ise-separate natin yung may mga variable x, like ni 5x, ni 4x, at saka ni negative 3x. Isusulat muna natin yung mga coefficient. Yung mga coefficient po ay yung mga numbers na katabi ng ating mga variable like x. So, ise-separate natin sila. So, 5, copy natin si 5. Tapos, ito 4 plus 4. Tapos, si negative 3x. So, negative 3. Tapos, itong variable na common ay ilalagay lang natin dyan. Copy lang. Next, si y. So, meron tayong 3y. Meron din tayong 4y. So, ikakopy din natin yung coefficient nila. Ito si 3. Okay, 3 tapos si negative 4y. Okay, 4y. Meron pa pala si 5y. So, plus 5. Tapos, copy lang natin yung variable nila na common, which is si y. Lastly, si z. Kaya meron tayong z, isa. So, lagyan natin 1. Tapos, merong 2z. So, plus 2. Tapos, ilagay lang natin si z sa labas. Okay, so now, i-add lang natin to 5. Okay, change ko lang yung color. 5 plus 4 minus 3. Okay, so the answer is 6. Tapos, copy lang natin yung x. Plus, okay, 3 minus 4 plus 5 is positive 4. Tapos, copy lang natin si y. Tapos ito, 1 plus 2, of course, that's 3. Tapos, copy lang po natin si z. So, meron na po tayong answers.